Praise the Lord, glory to God. Guys, my FB Live dated March 26, 2024 is now uploaded. So guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider subscribing and click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na gagawin ko. Nag-upload po ako ng mga katotohanan mula sa Panginoon at lalo na higit sa kanyang second coming at mga videos katuruan po mula sa PMCC Portwatch, maging ang mga music po nagaling po sa PMCC Portwatch. So salamat guys sa patuloy na pag-support and like, share and comment na rin po, and God bless us all. To let me know His strength is perfect when all strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Ito na, sobrang init talaga, nakakapanlabot. Pero ano, asa na? Kanina po, ayan, nagbibihis ako. Kasi morning ako naliligo kasi nga sobrang init. Tsaka kasi, pag tayo napaharap sa computer, syempre maano yung mata natin. So, parang konting ingat din, diba? Dahil nga tayo surok na po. Ayan. Nagbibihis ako, inabot ako ng 15 minutes bago ko yung sa pangtaas. Yan po. At naalala ko yung damit ko. Kasi sleeveless siya. So, hindi naman sleeveless na ano po. Kasi dahil nga tayo po ay yung nga train tayo sa Dubai, sa pakikinig, yan, sa pagdalo. Kumbaga di ka sabihan literal sa mga suot mo, ganyan. Pero po ay ang Diyos ang nangungusap sa'yo. Yan. Bagamat sa mensahe ay kumbaga misa na dadaanan, ano ba yung dapat na pag humarap ka sa Panginoon, ano po. Yan. So yung damit ko nga kasi sleeveless, mamaya Bible study po. So 15 minutes nga bago ko nakapagbihis. Yan, kaya sabi ko, bago ko nabihis, nagpalit ako ng damit. Kasi pag, dahil nga nag-aral tayo, dahil nga po, di ba, yung kaliwang kamay ko paralyzed yung body, yung kaliwa. So, pinag-aralan ko kung paano magbihis ng damit, no po, tsaka yung sa sa panloob. Paano ko magbihis ng solo. Yan, kanina, sala-sala siguro nasuot ko yung kaliwa, pero parang pumasok siguro sa ulo ko, kaya balik na naman, ganyan. Pag naalala ko lang, sabi ko, sleeveless pala to, Bible study. Yan po, hindi kasi ako pag may gawain, hanggat maaari kasi hindi na tayo makapag-dahil way back Dubai, palibas sa aircon, nakakapag-bislidio ka pa, ganyan. Dito talaga tatagos ang pawis mo sa init. No po. So, sabi ko, kaya pala ako natatagalan magdamit. Yan, kasi sleeveless to. So, ayan, kuha na naman tayo ng, yun nga, t-shirt nga. Kasi hindi talaga ako na-attend ng gawain. Dahil nga tayo po ay trained. No po. Kaya sabi ko, kaya pala hindi ako makapagbihis na maayos. Yan, at ako nga natuto lang ako magbihis, syempre, ng solo po. Ay sa YouTube, yan. Pinag-aralan natin paano magbihis ng kung ano unahin mo, syempre left muna kasi mahina para yung right tutulungan siya, no po. Yan, so purin po Panginoon. At okay. So bati tayo ng happy birthday. Salamat po ulit sa lahat na nagsusuporta at saka patuloy po nag-ano po sa atin sa mga nanonood na po.
Ayan. By the grace of God, gagaling na rin ako. Basta yung perfect timing ng Panginoon. Hindi naman po tayo naiinip sa totoo lang. Basta basta ganito, bahala na si Lord. Diba? Sunod lang na sunod. Isa lang akong verse ngayon po. At ako magamarem tayo. Pero ito yung verse na sa akin ng Panginoon. Sa Hope 37:5. Ang Diyos ay kumukulog sa kagilagilalas na kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Yan. Ito sa ang salita ng Diyos. Yung isa kasi ang dating Biblia, pero pareho lang naman po yan. Kagilagilalas ang dumadagundong na tinig ng Diyos. Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay, mga bagay na hindi natin kayang unawain. Habang binabasa ko po ito, sobrang init, no? Hindi ko napansin na umuulan pala. Yan, sabi ko lang, parang naririnig kong ulan, ganyan. Kasi mainit pero parang madilim kanina. Tapos nung nakita ko na nga, kasi kala ko sa baka naririnig, meron tayong sounds, yan po yung pera niya. No po. So, may pera nga dito. At, kasi siguro mag-Holy Week na. So, nagmamadali. Kailangan magtrabaho na sila dahil siguro baka Friday hindi sila or baka Thursday, di ko po alam. Yan. So, kailangan din na lang kumita. Diba? Dahil tayo nga kasi ay, tayo araw-araw kumakain. Kaya yan ang hinahanap natin. Pera. Para tayo, kasi takot tayo magutom, di ba? Takot tayong, basta, di ba? So, ayan, bilang umulan kanina, ayaw pang maniwala na asawa. Sabi ko, umuulan talaga. Pero ngayon po ay mainit na naman. So, mag-ingat po tayo sa heat stroke. Na po, di ba sabi sa news na medyo lalala yung init ngayon. Yan, sa mga taga-Philippines, dahil sa Dubai may aircon tsaka sa ibang mga lugar na po. So, kasi, alam mo yung sa way back Dubai kasi nga, ako ay, kumbaga, yun nga diba, sa Hope 37:5. Noong nasa Dubai pa ako, ang focus ko talaga paghanap ng pera. Kasi nga po ay, yun nga, kailangan ng pera, marami tayong problema. Pero bago po yan, eto hindi ko kasi alam kung nasabi ko to. Yung Pearmax kasi, di ba sabi ko, nakilala ko na yung Pearmax sa Dubai, pero hindi ko napansin. Isang reason, siguro po, hindi ko alam, na kaya hindi ko siya napansin. Kasi po, yung nag-alok sa akin ng Pearmax, yun siya yung nakasama ko sa kulungan. Yung babae na yun. Yan. At siya ay barkada nung, di ba sabi ko na kung kayo po yung nakakasunod sa akin, po. So, di ba sabi ko nga na inihanda ako ng Panginoon doon dahil nga ako yung nag-preach sa iba't ibang nationality. May Indian, Pakistani, Syrian, Russian, lahat. As in, parang buong mundo na Chinese, di ko sure. Indonesian, yan. So, yung babae na ngayon, yung barkada niya, yung kilala sa kulungan. At siya ay, kaya siya nakulong. Dahil, sa Dubai kasi, uso nga yung yung nagbebenta ng visa. Yan po. At saka kasi basta pakilala niya kasi, sabi niya may company siya, ganyan. Yun ay niya. Basta kilala siya sa kulungan. Yan po na parang, siya yung nagbibigay ng payo, ganyan. So, tsaka ang inaano niya pag may dumadalaw, kapatid niya. Pero hindi ko na po alam kung basta yun sabi niya. So, barkada niya yon yung ng Pearmax sa akin. At, kaya siguro isa sa dahilan, baka hindi ko alam,
nung nag-alok siya sa akin ng Permax, hindi ko masyado napansin. Kasi nga ay, di ba parang ang ano ko kasi ay, ano siya, parang kami galing na kulungan, parang gano'n. Para yung, alam mo yung pag ano ka, yung pag may ginawa kang kamalian, na parang wala na magpapatawad sa'yo. Parang ganun ba? I mean, hindi ko sinasabi, hindi ko siya napapatawad. Pero yung, parang iniisip ko na, yung pagbebenta niya ng Permax sa akin, ganyan, sisirba siya or what. Yan, kasi yung kasama niya, yun nga po, hindi ko banggitin yung pangalan. Yung kasama niya, na, hindi ko kasi alam kung sino yung ano, dahil ako nga na unang ano, kumbaga lumabas. Yan po. At sa ano kasi sa kulungan, merong tinatawag na kapala. Yung po yung kapala, yung passport mo, para ipiprenda mo. So, yun ang ginawa ko kasi nga, yung akin ay, ano siya, civil case yata. Kasi nga gawa nga ng, yung real estate, kailangan bayaran talaga. Yan po. Kasi yung sa isang bank, late na lang yun eh. Nagpasok. Yan. So, di nga nakaano ko. Tas, basta paglaba, nakita ko na rin sila. Yan. I mean, nakaano kami kasi nag-isang building kami. I mean, nagulat ako na, uy, ganyan yan. Pero paglabas nun, back to ano na naman sila, yung isa, yung kilala po sa kulungan. Back to dating gawi. Walang ano, I mean, parang wala lang. Alam mo yun, parang hindi, kasi parang 6 months yata sila dun eh. Or more than pa. Hindi ko po alam. Pero civil case din. Kaya lang nga, may mga malalaki silang tao na contact nga. Yan. Ako kasi talagang ano yung hinarap ko, ganyan nga. Hindi, tsaka kasi nga yung minsan sa ano natin, na may nagsabi nga sa akin, ikaw naman magkaroon ka ng problema. Kala mo, ikaw na may pinakamalaking problema. Pero, yung pala talaga, totoo na may akala ko ako na yung talagang ang bigat ng problema, pero meron pa palang iba. Kasi nalaman ko dahil sa kaibigan ko pa na, yun yung nasabi sa akin, na akala mo nung pasan mo na daigdig, pero mas malala pala yung problema niya sa akin. Yan po. At yun nga yung babae na yun, yung nakaano ko sa pagpipreach po sa kulungan, di nakalabas. Siya pa nag-offer ng trabaho sa akin. Yeah, kasi nga na ano niya na medyo maano ko magsalita. I mean, ano ko sa sales. Dahil ang trabaho ko dati talaga, ako ay, basta more of sales. Yung dating sa government company ko nga, kami po ay sa telepono, nagpapaupa po ng mga opisina. Yan, monthly or yearly. At naging ano rin tayo yung parang call center agent nga pati dito sa Pilipinas po ako po ay nasa ano yung mga nagbebenta ng mga malalaking machine, parang TV shopping yan, na yung mga exercising machine, di ba, mga ang presyo niyan parang 80,000, 50,000 yata that time. So yun yung naging trabaho ko dito, yan, naging work ko yan. So, inopera niya pa ako ng trabaho nung yung babae na ano na kala ko talaga, tuwan-tuwa pa ako, nagtino siya. Sabi ko parang, sige, grab ko yan. Walang sweldo pero commission. Kaya lang nga, lately ko na lang na na yung trabaho inoffer niya sa akin kasi yung mga security guard, kukuha ko ng security guard, kukuha na sila ng pera. Yung para babayaran mo rin yung visa nila, gano'n, bibilin din nila. Ayan, tas 12 hours ang trabaho, ganyan po. Sabi ko, parang nakakaawa rin naman talaga itong mga to. So, yun talaga yung work niya. Hindi sila nagbago. Yan po, kasi siguro yung Permax, hindi siguro masyado nag-sink in sa akin. Dahil nga, parang ano sila yung, gano'n kasi sa Dubai, yung ibang kilala ko nakukulong, pero, wala lang, para pumasok ka na, tapos lalabas ka rin. Kasi nga, maalon po ang kulungan sa Dubai. Libre pa pagkain, libre ang mga pagbuntis ka, diaper, gatas,
check up, magagamot mo, pampered ka. Yan, wala ka halos intindihin. Namuti nga ako dun eh. Yan, ang pinakaano ko lang, sabi ko ayaw ko yung mga malalaking daga na ay duwag nga ako kasi. At saka yung maglilinis, inuupo ko talaga. Yan. Hindi dahil sa ayaw ko maglinis, kaya lang, may siguro dahil may pera ako ibibigay. Yan, na para tulong na rin sa, kasi nung ano doon, ang pinakakawawa, Indonesian. Dahil sila po yung, ang kaso naman nila, sila yung, pag ano kasi doon, yung ano ba, para nagbebenta ng aliw. Yan, maano ka lang, hindi ko alam yung iba kung frame up or what, yun po. So, hindi ko na alam yun. Pero malaki, para yung mga ganun, 6 months to 1 year po, yan. So, ayun. Ayan nga, kaya, siguro kaya hindi ko masyado na ano yung Fairmax, kasi nga ay, kumbaga parang baliwala lang sa kanila, talaga yung makulong. Parang asarap pa nga ng buhay. Kasi nga, libre lahat. Yan. So, yun po, naiano ko lang, naidaan ko lang po na, yan, yung kwento na yan na, kumbaga, nangyari na yun sa'yo, pero, parang, di ba kasalanan? Hindi ka pa rin na, hindi ka pa rin nagbago, in spite of 1 year ka na kulong, kasi iba pa doon, yung mga, ano po, tawag dito yung kunyari accountant, yan. Kasi sa company namin, ano din, may naano kung ganun pangyayari na palibasa nga malalaking million dirhams po ang hinawak ang pera. Yun, di ko na alam paano sila nakakapanloko. Yan. So, yung ano na yun, yung isang parang friend ko, inaakay ko rin sa church, ano rin, accountant siya, naka ano ng pera sa company. Yan po, kaya talagang, hindi ko alam sa kanila ngayon kasi wala na akong balita. Inaakay ko halos 1 year, kaya lang, yung, alam mo yung kasalanan nga na parang ayaw mo pang pakawalan. Yan. Na parang, aliw na aliw ka dahil nga may pera, 'di ba? Yun ang parang minsan hindi natin malabanan. No po. So, nung ako ay balik tayo. Eto nga sa Dubai, abalang-abala ko sa paghahanap ng pera, pag-edit ko nga walang kakweta-kwetang edit ko. Yan, pag-crypto ko, okay ko, part-time ko, yan. So, lahat ginawa ko. Yan po. Kumbaga hindi ako magamit ng Diyos. Dahil ang utak ko, hindi focus. Yan. So, kumbaga ay tuliro. Yan po. Rattle, shaken, kahit tayo na sa church nga. Pero that time kasi nangyari ngayon ay, kasi 2017 yun nangyari. Tas, paglabas, abala pa rin sa paghanap ng pera kasi nga nakaparenda yung passport ko. Yan. Yung ano yon, yung sabi ko yung babae nga pala na yon, ginagamit nila yung passport ng mga security guard para yung kunyari, ibebenta nila yun eh. Para merong gustong lumabas. Gagamitin yung passport na yon, ipeprenda kapala nga at magpapabayad sila. So, talagang kasamaan pa rin, no po. So, nung ako ay nakauwi na nga, mas narinig ko yung tinig ng Diyos. Yan po, kasi syempre medyo focus na tayo. Kumbaga, ang ano ko na lang, ito nga yung aking, yung health, di ba? At saka more of, kahit naman nung ako na paralyzed, yung ginawa ko lang doon na kasi nga na-stay tayo doon na 6 months. Yan po dahil nag-asikaso pa nga na papel ko. Yan sabi ko ngayon real estate ayaw talaga pumayag. So wala akong ginawa talaga, being bedridden nga. Yan, nakikinig lang ako ng Word of God, nagpo-post, ganyan. So tulog, kain, yan, puro Word of God.
Ayan po. Pero ako ay ano na nga, yung, kasi since ilang years na ako sa church noon. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 years na. So kahit papaano ay may imbak na akong faith. Yan po. Ay siguro kasi nga talaga maano yung faith ko. Dahil nga, sabi ko talaga, nag-start po talaga sa family. Yan. Kumbaga ay yung kung ano yung natanim sa amin ng nanay at tatay ko, pinagyaman lang, parang ganun. Dahil kami talaga lahat magkakapatid ay banded ba. May mangyayari mang hindi pagkakaanuan, pero kami po'y banded talaga. Dahil sobrang, sabi ko nga, di ba, ayaw na halos ng nanay kong bitawan kami kahit kami may pamilya na. Yan po. So, yan, pagdating ko nga dito, mas luminaw sa atin kung sa tayo gustong gamitin ng Diyos. No po, na kumbaga way back Dubai pa pala, gusto niya na akong makausap na Veronica, ganyan. Eh ngayon nga, mas lumakas yung boses niya. So, ano ba ibig ko pong sabihin? Ang Diyos kasi po ay ayaw niya na may rivalry. Ayaw niya na may kakompetensya. Yan po. Dahil nga tayo ay hindi nga tayo makakapokus po sa Kanya, di ba po? So, abala tayo sa maraming bagay. Yan. Na gagawin niya lahat para kunin po yung attention natin. Yan po. Na dahil nga kasi higit na mas maganda po yung plano niya, yung daan na gusto niyang tahakin natin. So, talagang agawin niya kahit ano pa yan. Di ba sabi nga dyan, sorry po, minom ng gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay, mga bagay na hindi natin kayang unawain. Ang Diyos lang po ang may kaya ng ganun. Di ba na ang isip ng Diyos talaga ay huwag nating, may nagsabi sa akin na hindi naman nagagalit ang Diyos. Mali. Yan po. May dyan, may talata pero hindi ko na kinuha dahil sabit lang naman yung na yan. Ang Diyos po talaga ay, kung kala mo hindi nagagalit ang Diyos, marunong siya magalit. At marunong siya magselos na po. So, God is a jealous God niya. Ayaw niya may rivalry. Diba nga po na hindi pwede ikaw ay maglingkod sa dalawang Panginoon, yung pera at saka ang Panginoon. Kasi ang focus mo sa pera. Yan, ganun naman. Parang ako nga, na ang focus ko pagganap ng pera. So ngayon, mas narinig ko yung boses ng Diyos. Yan po. So kagaya sa atin, di ba, abala tayo sa trabaho, sa business, sa school, sa mga kitaan, yung mga bisyo. Kasi mas, talaga sa mga lakwatsa, yan, di ba? Pero ang Diyos kasi, kukunin talaga yung attention mo. Kahit anong paraan pa yan, para ikaw ay, kasi mamahal tayo ng Diyos eh. Yan po, na, kumbaga, para ikaw ay maligtas. Lahat gagawin niya talaga. Yun ay kung, dahil nga tayo, hinahanap ko talaga Panginoon eh. Ako hindi pwede na walang, hindi nga nag-church, yan po. Diba sabi ko nga, kahit saan ako magpunta, yan, kahit saan ako'y nag-wait, talagang hanap ko talaga ang church. Yan, pwede ko lang matandaan kung nakakita ba ko ng church sa Kuwait. Yan, hindi pa pumasok sa memory ko. Yan po. Pero ang Diyos kasi nga ay ayaw po na may kakompetensya. Yan. So, kaya nga may pangangaral, di ba? Para mapukaw din yung attention natin. Di ba nang ginagawa ng church ngayon? Hindi ka makapasok sa church. Yung church ang lumabas para sa'yo. Eh kasi nga mahal tayo ng Diyos, lahat gagawin niya, di ba nga po, na para lang talaga, anak, pansinin mo naman ako, di ba, parang ganun, ayaw kita mapahamak. Iyak na naman ako. Okay po, naman tayo, ay okay talaga iyak. Yan. Kaya nga yung rin, di ba nasabi ko na ako ay may isang anak na, ano ba yung tawag doon? Yung may, parang,
tawag dito, yung syndrome nga, yun po. Sa totoo lang, dahil nga po tayo ay relax na sa Panginoon, at saka kahit papano ay siguro ay ako ay nakapasa sa mga exam. Yan po. Sa totoo lang, hindi ko na, ano ko na may Fairmax yan. Isa yan sa makakatulong sa kanya. Pero sa totoo lang, yung Word of God, na sabi ko nga, simula nang dumating ako dito, nakita ko na yung malaking pagbabago. Kaya po ako ay hindi na ako nababagabag na, kasi laki na yung pinabago niya. Yan. Tsaka kasi nung makita ko pa lang siya, parang pinag-aralan ko na rin, tinignan ko, ganyan. Yun na dahil sa pakikipag-usap din sa akin ng Panginoon, na po na, basta relax ka lang dyan, parang ganun. So, yun po, ang ano lang din talaga yung siya ay, parang pagka yung may ibang tao na nag-ano sa kanya. Pero since, lalo tayong pinatatag ng Panginoon po rin po ang Panginoon na, kumbaga, itong ang dalawang bata na ay nasusundan ko ng nila, yung kumbaga yung lakad nila, ako ang nag-ano sa kanila, yung ngayon ay hanggat maaari tinitingnan ko kung ano yung nila, tas kung ano yung gusto nila, talagang yung nga pinipilit natin maibigay sa kanila, at pag mali-mali. Yan, ang lang sa akin talaga bugbog dito talaga na si Jeron. Kasi nga si Jeron yung nakaunawa eh. So, tsaka yung nga po sabi ko na si Jeron kasi, ang puso niya parang puso ko. Yan, na, yan kasi nung ako ay bago dito na kasi nga maliit pa si Jeron, iniwan ko. Wala pang 1 year old, diba? So, parang 1 month. Yan, 1 month si Jeron. Bumalik ako sa Dubai, nabalik siya doon. Mag 1 year old siya, 1 year old, pero binalik ko rin kasi nga yung naloko kami sa visa po. Yan. So, nung umano ko rito, pagka yan, parang nasisigawan ko, iyak agad yan. Pero biyaya ng Panginoon na ngayon, alam niya pagka ako'y nagagalit na. Kasi hindi ako talaga nagagalit na ganun. Galit lang ako dahil para matuto. Yun. Na tinuturuan ko sila. Kung ano yung, kumbaga kahit paano ay alam na nila yung ko, na hindi talaga ako yung seryosong magalit, ganyan. I mean, yung lang, tinuturuan ko sila. Yan po. So, ang ko talaga ay ngayon, hindi ako, kahit ako ay may anak na ganyan, hindi ako bagabag. Basta bahala na si Lord. Ganun ang ko, bahala na si Lord. Tapos syempre sa mga mahal mo sa buhay, lalo na yung immediate family, di ba po? At sabi ko nga sa church ay, hindi talaga hindi, kunyari meron kayo hindi pag-aunawa ng mahal mo sa buhay, ng kabiyak mo, hindi ka tuturuan na i-advise ka para maayos, yan po. At ako kasi nga, ang isip ko, kung paano ang Diyos ay ilang taon na pinagpasensyahan ako, di ba? Naliko-liko ka. Hanggang sa dumating na ako ngayon, ilang years. So, ganun din ang ko sa kanila. Yan, na parang, sabi ko nga minsan, nanggigigil ka na gusto magsalita ng hindi maganda. Pero alam ko kasi bawal ako magsalita. I mean, hindi pwede kasi baka mamaya mangyari nga, di ba? So, talagang iyak na lang. Kasi nga kung paano ako inano ng Panginoon na ilang years para ako ay maging ganito. Kumbaga, sa kanila, ganun din yung gusto kong gusto kong kumbaga, ikaw ay pinagbigyan ng Panginoon, di ba? Na kahit paulit-ulit ka gumagawa ng mali, di ba? Kung ako ganun din, I mean, kung ang Diyos ganun sa akin, ganun din sa kanilang ang gagawin ko. Na, sige lang, yan. Hanggang sa ang Diyos ang humipo sa mga puso nila na kailangan na talaga ng Panginoon. No po, yan. Dahil nakikita na natin yung pagbabago. So, ganun din po sa ating mga buhay na ang Diyos talaga nangungusap na, anak,
pansinin mo naman ako, parang ganun, di ba? Shoutout po ako kay Lynn Tuason, ito yung anak-anakan ko, kay Brother Brad Danny Reyes po. God bless po, salamat po sa support na po. So, yan, ang Diyos po ay, yun nga, hanggat binibigyan po tayo ng time, na ano, pero sa totoo lang, binibigyan tayo ng time, ay ako nga sabi ko, 8 years, nung sabi ko, ang Diyos nasa pinto na daw. At ngayon nga sabi ko, nung sinasabi ko dati, di ba, seconds na lang, darating na ang Diyos, ang Panginoon, na po. So, wag tayong wag natin baliwalain po ang Panginoon, na bigyan talaga natin siya ng oras. Yan, bagamat ako nga talaga may oras, pero yun nga, hindi ako nakapokus. Yan, pero sa Dubai, lahat ng gawain, talaga po ako dumadalo. So, worship, sa mga Bible study, online kami, yan. Pero talagang, kumbaga, ako ay trained sa Dubai. Kaya pagdating dito, ayun, ganun din ako. Kung ano ako doon, ganun din ako dito. Online ka, yan, pero focus ka talaga. Kasi nga po, hindi natin pwedeng dayain po ang Panginoon. Yan. Na, ayun na nga lang kasi, di ba? Pag, talaga na, yung sabi ko nga, gagawin natin lahat, dahil yan po ay utos ng Diyos. Tinawag ako para mangaral. Ay, dahil iniligtas ako eh. So, kung ano ba gagawin ko, di ba po, na, mo yung, bigyan mo ng kumbaga maging concerned ka sa mga mahal mo sa buhay, kakilala mo, kaklase mo, kaibigan mo, basta kahit sino, syempre, tayo anak ng Diyos na po. So, yan po rin po ang Panginoon na nawa, ito nga Semana Santa po, sabi ko nga, kung kayo taga Marikina, pero wala naman po problema pag di kayo taga Marikina, so, lagi naman may online, di ba po, yan po, pasensya na. So, alalahanin po natin ang Panginoon po sa mga panahong ganito, Semana Santa, yung ginawa niya na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ko nga na sana po ay wag maging baliwala. Alalahanin natin yung hirap niya. Yan, na siya ay, di ba, pinako sa krus ng Kalbaryo na po. Dahil sa mga kasalanan natin, ay ang Diyos ay wala naman po talaga kasalanan na po. So, ganun ang gagawin natin na, mag-aakay na mag-aakay. Yan po, kaya, sorry, eto mali po, 1,589 churches pala. Kung di ako nagkakamali. Kasi nasasabi ko 1,789 eh. Tayo po ay kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ Worldwide po. So, yung ako sa Marikina kayo, malapit kayo, or kahit naman hindi, gusto dumayo, pwede po tayo manood po ng sinakulo sa araw po ng Friday. 5 p.m. po sa Justice Hall Ground yata, di ba? Na hindi ko pa yata naburit. Justice Hall Ground, Marikina po. Yan, nood po tayo ng Passion of Christ. Although, sabi ko nga online, marami kayo meron din. Yan, naman, pag tayo po talaga hinahanap natin po ang mukha po ng Panginoon, talagang masusumpungan po natin. Pero pag nawala na nga yung natin, ang utak natin, isip natin, puro pagkita, paghanap ng pera, mga kalayawan, mga pamamasyal, pagkain, yan. So, yan, hindi natin alam, di ba, na, kasi nga, di ba, sabi nga, yung sa Mateo 24:14, ang ebanghelyo ito ay ipapangaral sa buong sangkitapal, at pagkatapos nun ay ang wakas na po. So, wag nating antayin po, wag na tayo mag-atubili. Yan po, tayo po ay magpunta sa church, makinig po ng kanyang mga salita, tayo po ay tumanggap po sa Panginoon dahil napakaganda nga po ng inihanda ng Panginoon para sa atin. At
ayaw ng Diyos may mapahamak po. Yan. So, sana minsan sa buhay natin, di ba, kadalasan, sinusunod natin yung sarili natin. This time naman, sana ay, dahil mahal nga tayo ng Panginoon di ba, sundin natin ang utos ng Diyos na po. Hindi utos ng tao, utos ng Diyos. Yan, Mark 16:16, di ba, na sino man magsisumampalataya at magpabautismo ay maliligtas po, sino man hindi ay parurusahan. Yan. Kapag nag-ano kasi ako, parang lumalaki yung akong brain. So, siguro kailangan ng break yan. Hindi na nga tayo absent po. Kahit ano pa yung ano natin, yung kalagayan. Yan po. So, basta ako ay bahala na ang Panginoon na po. Ang mahalaga ay sundin natin yung kanyang utos. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Yan, sobra na ako. Yan. So, salamat po ulit sa lahat. And sana po nga po ay yan po tayo sa church. At gawin natin po yung hanapin niyo po yung mga pastor sa church po. Yan. At hindi mo kailangan sabihin ang pangalan ko. Punta ka po doon para ka nagpupunta sa church, di ba? At makinig tayo ng kanyang mga salita. Dahil kung paano ko natuto, nakaunawa, ay dahil nga po ay ganun din, tayo inakay, nakarinig po tayo ng pangangaral sa bus. Yan po, sa terminal nga ng bus sa dako ng Dubai, at tayo ay yung nga, tinawag ng Diyos ay disunod. At ito nga po, biyaya ng Panginoon, magna 9 years na tayo sa darating na April. Salamat po ulit sa lahat. God bless po, and patuloy po tayong ingatan po ng Panginoon, po rin po Panginoon.